Ang latest chapter ng Jujutsu Kaisen manga ay nagpadala ng mga nakakagulat na pangyayari. Inahayag sa chapter 236 ang pangyayari sa epic showdown sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na karakter sa serye, sina Gojo Satoru at Ryumen Sukuna. Ang labanang ito na tumagal ng 14 na chapter sa humigit kumulang na 3 buwan ay hindi nagtapos sa paraang inaasahan ng mga fans. Pagkatapos ng isang matindi at matagal na labanan, si Gojo Satoru sa una ay tila siya na ang nanalo. Ngunit ang isang biglaang turn of the events, nakita natin dito na nahati bigla yung katawan ni Gojo dahil sa isang atake na ginawa ni Sukuna gamit yung teknik ni Mahoraga at nagresulta sa pagkamatay ni Gojo. Ang biglaan at hindi inaasahang kinalabasan ay nagdulot ng kawalan ng gana sa ating mga fans ng Jujutsu Kaisen at fans ni Gojo. Lalo na dahil ang author ng manga na si Gege Sensei ay nagbigay ng kaunting paglilinaw sa epekto ng pag-atake ni Mahoraga kay Gojo. Mahalagang kilalanin na ang Jujutsu Kaisen na isang shonen manga at gaya ng kadalasang nangyayari sa mga shonen series, ang mga karakter na gumagawa ng miracle o pagbabalik mula sa biit ng kamatayan ay hindi uncommon. Kaya sa videong ito tutuklasin natin ang dalawang teorya at posibilidad na nakakapaligid sa potensyal na magbabalik si Gojo at ang kanyang muling pagharap laban kay Sukuna na posibleng sa pakikipagtulungan ng Thunder God na si Kashimo. Pero warnings lang, this video ay may spoilers so you know what to do. Sa kasalukuyan mayroong dalawang nangingibabaw na teorya tungkol sa potensyal na muling pagkabuhay ni Gojo na tatalakayin natin ng detalyado. Theory number 1, regenerating himself with the reverse curse technique. Ang reverse curse technique nga ay isang unique na method na involve ang pag-convert ng negative energy into a positive energy. Ginagamit ito para ma-heal ang mga sugat o ma-regenerate. Ang tanong kung paano magagamit ni Gojo ang pamamaraan na ito upang pagalingin ang kanyang sarili, lalo na sa kanyang kasalukuyang estado. Upang maunawaan ito, dapat nating alamin ang mga pinagmulan ng parehong cursed energy at ang reverse counterpart nito. Kung maalala natin ang matinding labanan sa pagitan ni Kashimo at Hakari sa panahon ng Killing Games arc mula sa chapter 186 hanggang chapter 190, nagkaroon ng mahalagang segundo nang itarget ni Kashimo ang utak ni Hakari. Partikular na target na ito ay pinili dahil ang reverse curse technique ay kumukuha ng energy nito direkta mula sa utak ng isang sorcerer. Sa kabilang banda, balikan natin ang Hidden Inventory arc, partikular ang labanan sa pagitan ni Gojo at Toji Fushiguro. Nagawa nga ni Toji na patayin si Gojo, gayunpaman pagkatapos ay muling nabuhay si Gojo. Kasunod ng kanyang muling pagkabuhay, ipinaliwanag ni Gojo na maaari siyang tuluyang namatay kung ang kanyang ulo ay ganap na pinutol nitong si Toji. Kung pagsamahin ang mga insight na ito, it considerably may potential si Gojo na mabuhay muli. Sa kabila ng pag-atake ni Mahoraga na nagdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Gojo, nananatiling buo ang kanyang itaas na bahagi ng katawan, kabilang ang kanyang ulo. Ipanahihiwatig nito na nagtataglay pa rin siya na potensyal na gamitin ang reverse curse technique. Gayunpaman nananatili ang isang hamon. Habang ang reverse curse technique ay nagmula sa utak ng isang sorcerer, ito ay nananatiling isang subset ng cursed energy. Ang karaniwang spot ng kapanganakan ng cursed energy ng isang sorcerer ay ang tiyan. Dahil buo pa rin ang itaas na bahagi ng katawan ni Gojo na kinabibilangan ng kanyang tiyan at ulo, may nananatili pa ring pag-asa. Kung mapapanatili ni Gojo ang sapat na kamalayan, maaari niyang gamitin ang kanyang cursed energy at ang reverse curse technique upang mapadali ang kanyang sariling pagpapagaling at posibleng suportahan ang Thunder God Kashimo sa kanyang paghaharap kay Sukuna. Theory number 2, ang pag-uusap nga nila Mei Mei, Nanami at Gojo sa chapter 236 ng manga. Isang pag-uusap na maaaring kabilang sa mga pinakamahalagang sandali sa buong manga. Dito sa chapter na ito, nakita natin si Gojo na napapalibutan ng mga pamilyar na mukha gaya ni Nanami, Geto at iba pa. Ang pag-uusap na ito na naganap sa isip ni Gojo ay nagsisilbing paalam niya sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Si Nanami ay tapat na nagpahayag ng kanyang kawalan ng kakayahan na suportahan si Gojo at nagpahayag ng kalungkutan sa pag-asang namatay ang kanyang kaibigan. Nakakaintrigang tinanong ni Gojo si Nanami tungkol sa kanyang nararamdaman sa kanyang mga huling sandali. Naalala ni Nanami ang isang nakaraang pakikipag-usap kay Mei Mei na nagbahagi ng mga kaisipan. Pumunta sa Hilaga o
o North kung gusto mong hanapin ang iyong sarili. Ngunit mula sa ibang pananaw o pumunta sa Timog o South kung gusto mong mananatiling ikaw. Ang pinili ni Nanami ay pumunta sa Timog o North na nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais na mananatiling walang pagbabago o stay dead. Mayroong posibilidad na maaaring piliin ni Gojo na lumipat sa Hilaga o North na nagsimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili mula sa isang bagong lugar. Gaya ng naunang nabanggit, ang ulo at tiyan ni Gojo ay nananatiling buo sa katawan sa kabilang mundo na eksena kung saan siya ay nakatayo sa tabi ng kanyang mga kaibigan sa isang airport. Nagpaalam si Gojo sa kanyang mga kaibigan at naghanda ng sumakay sa isang eroplano. Isang eroplanong maaaring tumungo sa Hilaga na sumisimbolo sa isang potensyal na muling pagbabalik nito. Nakita rin natin sa eksenang ito ang bulaklak na lotus, isang tradisyonal na simbolo ng espiritual na muling pagsilang na higit pang nagpapataas ng posibilidad sa pagbabalik ni Gojo. Batay sa payo ni Nanami, naharap si Gojo sa isang kritikal na desisyon. Magtungo sa Timog at tanggapin ang kanyang kapalaran o tumungo sa Hilaga, itulak ang mga hangganan bilang isang sorcerer. Dahil sa pagpili ni Nanami sa direksyon sa Timog, posible na pipiliin ni Gojo ang Hilaga na minarkahan ng kanyang potensyal na muling pagkabuhay at itatakda ang bagong yugto sa isa pang labanan sa paghaharap kay Sukuna. Gayunpaman, ang teoryang ito ay nananatiling teorya lang dahil hindi kumpirmado ang mga ito. Bukod pa rito, kung isaalang-alang ang katayuan ni Gojo Satoru bilang ang pinakamamahal na karakter sa Jujutsu Kaisen na pinatunayan ng mga fans sa kasikatan ng manga Japanese, ang pag-sideline sa kanya bilang permanente ay maaaring magkaroon ng masamang implikasyon para sa mga benta ng manga. Dahil sa napakalaking kasikatan ni Gojo, mukhang malabong permanenteng aalisin siya ng author sa istorya. Sa ngayon, ang tanging magagawa ng mga fans ay mag-isip tungkol sa kapalaran ni Gojo at sabik na maghintay sa mga darating na mga chapter upang makita kung matutupad nga ba niya ang kanyang katapusan o kung naghihintay ng kahanga-hangang twist sa paglalahad ng kwento ng Jujutsu Kaisen. Anong masasabi mo sa video ito? Mag-comment, like, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga newest and latest video na i-upload ko.